Ang mga rainrock spiders ay mga halimaw na karaniwang nakikita sa labas na bahagi ng Ghost Rain Mountain. Ang mga sapot at pangil ng mga ganitong halimaw ay may kakayahang makalason. Pero ang pinaka nakakatakot sa mga halimaw na ito ay ang paninirahan ng mga ito sa isang pugad ng magkakasama. Ang isang araw pugad ng mga rainrock spiders ay maaaring maglaman ng daan-daang halimaw na maaari ring umabot ng libu-libo. Habang papalapit ang mga rainrock spiders ay naisip ni Zofan na naroon daw pala sa abandonadong lugar ang pugad ng mga ito. Imbis na matakot ay nasiyahan pa si Zofan dahil napakaraming araw operation points ang makukuha niya sa mga halimaw na ito. Sunod-sunod na naglabasan ang mga nagtatagong halimaw. Lahat ng mga ito ay gustong atakihin ang taong tumungtong sa kanilang tinitirhan. Kahit gaano man karami ang mga F-rank monster na ito ay wala ang mga itong panama sa lakas ni Zofan. Hindi man lang tumama ang atake ng mga halimaw na ito nang dahil sa bilis na taglay ng ating bida. Bumulagta sa daan ang mga pinatay ni Zofan na mga rainrock spiders. Natuwa si Zofan dahil sa kasalukuyan niyang araw na lakas ay napakadali na lang sa kanya ang pumatay ng mga F-rank monster. Kaso nga lang daw ay may matinding territorial behaviors ang mga rainrock spiders. Kapag nga raw nagtayo ang mga ito ng pugad ay pinapatay nila ang lahat ng organismo at nilalang na malapit dito. Naisip ni Zofan na yun nga raw pala ang dahilan kung bakit wala siyang nakaharap na ibang halimaw habang papunta siya doon. Isa-isang kinuha ni Zofan ang mga importanteng parte sa katawan ng mga pinatay niyang rainrock spiders. Kailangan niya itong dalhin upang mapapalitan niya ito ng mga operation points. Naisip ni Zofan na kahit papaano ay salungat daw ang ginagawa niyang ito sa orihinal niyang plano. Ang una niyang araw plano ay gusto niya raw sana na mag-focus muna sa pagpatay ng mga E-rank monsters. Nagbibigay nga raw ang mga ito ng mas maraming operation points at makakapag-ipon rin daw siya ng stat points para sa kanyang sarili. Kasama na rin sa plano niyang iyon ang pagkuha ng mga materyales mula sa mga E-rank monster na maaari niyang maibenta sa malaking halaga. Kapag nga raw nasunod ang kanyang plano ay magiging mayaman na raw siya. Nadagdagan ng 6 ang 3 unassigned stat points ni Zofan. Habang nakatingin sa kanyang system screen ay naisip ni Zofan na nakakalungkot nga raw na kaunti lang ang nakuha niyang stat points sa dami ng napatay niyang F-rank monster. Pagkatingin ni Zofan sa mga bintana ng gusali ay nakita nito na may lumalabas na namang mga rainrock spiders. Sinabi ni Zofan na dahil nga raw wala siya halos makuhang stat points sa mga halimaw na ito ay gagamitin na niya lang ang mga rainrock spiders upang sanayin ang bago niyang natutunang maneuvering technique. Hindi na nakapaghintay si Zofan sa mga halimaw kaya sinugod na niya ang mga ito. Habang papasugod ay ini-activate na niya ang bago niyang inaaral na F-rank skill maneuvering technique na tinatawag na Willow Steps. Sa paggamit niya ng skill na iyon ay mas naging mabilis ang pagpatay ni Zofan sa napakaraming halimaw. Naisip ni Zofan na malaki nga rin daw ang kaibahan noong gamitin niya ang skill na ito. Kahit nga raw nasa beginner rank pa lang ang skill niyang ito ay hindi na raw siya malapitan ng mga sumusugod sa kanyang rainrock spiders. Matapos kuhanin ang importanteng parte sa katawan ng mga rainrock spiders ay naghanap na ulit si Zofan ng mga ganoong halimaw. Noong wala pa itong makita ay tiningnan na niya muna ang kanyang system screen. Naisip ni Zofan na ang Willow Steps nga raw na gamit niya ngayon ay ang pinakamagandang F-rank maneuvering technique na nakita niya noon sa Jiangbei Trading Center. Kaso nga lang daw ay napakahirap naman itong sanayin. Ilang araw na nga raw niya itong inaaral pero hanggang ngayon ay nasa beginner rank pa rin siya. Ang combat skill cultivation ay nahahati sa 4 na hakbang. Ang 4 na ito ay ang beginner, partial, familiar, at ang perfection. Nagpatuloy na sa paghahanap si Zofan, naisip nito na aabutin nga lang daw ng 3 araw ang kanilang joint operation kaya hindi raw siya dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan na nga raw niyang maubos ang mga halimaw sa rainrock spider nest upang makapag-hunt na siya ng mga E-rank monsters. Sa loob naman ng isang mahabang kagubatan ay may nangyayaring habulan. Tumatakbo ang isang grupo upang hanapin ang kanilang target. Habang nagtatago ay narinig ng matabang lalaki na si Pupan ang sinasabi ng mga humahabol sa kanya. Narinig niya na sinasabihan ng isang lalaki ang mga kagrupo nito na hindi nga raw pwedeng mawala ang hinahanap nilang target.
Habang papalayo ang tatlong lalaki ay tumutulo na ang dugo mula sa sugat ni Pupan. Nagtaka si Pupan nang maramdaman nito na parang may mga papalapit sa kanya. Nakaramdam ng takot si Pupan nung mapagtanto nito na napunta pala siya sa pugad ng mga rainrock spiders. Patindi na ng patindi ang takot niya dahil papalapit na ng papalapit sa kanya ang mga halimaw. Sa tindi ng kaba ay napaisip si Pupan kung paano niya raw kaya lalabanan ang ganoon karaming rainrock spiders gayong injured pa raw ang kanyang paa. Kapag nga raw nakagat siya ng mga makakamandag na halimaw na gaya nito ay siguradong magiging katapusan na raw niya. Habang papasugod ang mga rainrock spiders ay humihiyaw si Pupan na ayaw pa nga raw niyang mamatay. Hindi pa nga raw niya nakakain ang lahat ng klase ng pagkain sa kanilang bansa. Humiyaw rin ito na hindi pa niya nga rin daw nararanasan na magkaroon ng isang girlfriend. Maswerte si Pupan at hindi ito namatay dahil may biglang tumulong sa kanya. Mabilis na inubos ng dumating na ito ang lahat ng mga sumugod na rainrock spiders. Hindi naman makapaniwala si Pupan sa lakas ng taong tumulong sa kanya. Sinabihan ng bida nating si Zofan ang tinulungan nitong si Pupan na ano raw ang ginagawa ng isang batang katulad nito sa nagaganap na joint operation. Sinabi rin ni Zofan na paano nga raw ito naaprobahan ng military na makasali doon. Nakilala naman ni Pupan ang taong tumulong sa kanya, naisip niya na ito nga raw ang lalaki na gustong paprotektahan sa kanya ni Ruji. Matapos ubusin ang mga halimaw ay pumasok muna sina Zofan at Pupan sa loob ng isang abandonadong gusali. Napapaisip si Pupan kung si Zofan rin daw ba ang pumatay sa mga nakabulagtang rainrock spiders na nakikita niya sa labas. Napapaisip din siya kung isa lang ba talaga itong novice Starfall warrior. Tinawag ni Zofan na Chubs ang matabang si Pupan. Sinabi niya dito na hindi naman daw malubha ang injury nito pero hindi na nga raw ito pwedeng magpatuloy sa joint operation. Sinabi rin ni Zofan na paalis na raw siya kaya maghintay na lang daw ito doon ng rescue team. Nainis naman si Pupan sa pagtawag sa kanya ni Zofan ng mataba. Sinabi niya kay Zofan ang buo niyang pangalan. Pagkabanggit niya noon ay nagtanong si Pupan kung natatakot na ba raw si Zofan. Wala namang naging reaksyon si Zofan sa ginawang pagpapakilala ni Pupan. Sumagot lang siya na hindi pa niya nga rin do ito kilala. Naisip naman ni Pupan na nakalimutan nga raw pala niya na sinabi sa kanya ni Ruji na halos kalahating buwan pa lang doon si Zofan. Malamang nga raw ay hindi pa nito alam ang kanyang kasikatan at kung sino siya. Naisip din ni Pupan na kapag nga raw gumaling na ang kanyang sugat ay ipapakita niya nga raw dito kung gaano talaga siya kalakas. Naalala ni Pupan ang tatlong tao na gustong pumatay sa kanya. Kapag nga raw nahanap siya ng mga ito, baka nga raw kahit abo niya ay hindi na makabalik pa sa kanyang ama. Naisip ni Pupan na habang nagpapagaling pa raw siya ay mukhang kailangan niya raw makumbinsi si Zofan na protektahan siya. Sinabi ni Pupan na napansin daw niya na gumamit si Zofan ng skill na Willow Steps. Hindi nga raw maganda ang skill na ginagamit nito. Bukod nga raw sa isa itong low-rank skill ay napakahirap rin daw nitong sanayin. Binanggit ni Pupan na nagkataon daw na mayroon rin daw siyang dalang E-rank maneuvering technique. Ang skill nga raw na ito ay tinatawag na Willow Blossom Flash. Isa nga raw itong kapaki-pakinabang na skill at madali rin lang daw itong matutunan. Nagtanong si Pupan kung gusto ba raw ni Zofan na mapasa kamay niya ang skill na ito. Napatanong naman ang ating bida kung totoo ba raw ang mga sinasabi ni Pupan. Bago tayo magpatuloy ay balikan muna nating lahat ang mga halimaw na pinakilala sa ating kwento. Fish lizard, mga E-rank monster na umaatake ng magkakasama. Two-headed monster gator, dalawang E-rank monster na nag-mutate at naging isang malakas na halimaw. Rainrock spider, mga F-rank monster na umaatake ng sama-sama. Eagle fox, mga D-rank na halimaw, at yun pa lang ang ating nalalaman. Nilinaw ni Zofan kay Pupan kung Willow Blossom Flash ba raw ang E-rank maneuvering technique na sinasabi nito. Sumagot naman si Pupan ng tama nga raw si Zofan, at doon ay inalok na niya ito ng isang kasunduan. Sinabi ni Pupan na protektahan nga raw siya ni Zofan ng 3 araw sa loob ng kanilang joint operation at kapag nagawa nga raw ito ni Zofan ay ibibigay niya raw dito ang Willow Blossom Flash skill bilang reward. Natawa naman si Zofan sa binanggit na alok sa kanya ni Pupan.
Sinabi niya na tumigil na raw ito sa pagyayabang dahil paano nga raw magkakaroon ng isang E-rank maneuvering technique ang matabang bata na gaya nito. Nainis naman si Pu Pan sa sinabi ni Zhou Fan na nagyayabang lang daw siya. Sinabi nito na kilala nga raw siya sa Jining City bilang isang genius at si Pu Hao nga raw ang kanyang ama. Sinabihan din ni Pu Pan si Zhou Fan na wag nga raw siya nitong tatawaging mataba, hindi naman daw talaga siya mataba at matipuno lang daw ang kanyang katawan. Tinanong ni Zhou Fan si Pu Pan kung totoo ba raw ang sinabi nito kung sino ang kanyang ama. Naisip ni Zhou Fan na batay nga raw sa natatandaan niya ay Pu Hao nga raw ang pangalan ng Mercenary Association President. Sumagot naman si Pu Pan ang totoo raw ang sinasabi niya. Sino ba naman daw ang baliw na makakaisip na maggawa-gawaan at tatawagin na ama nila si Pu Hao? Pinaalam na rin ni Pu Pan kay Zhou Fan na sa mga oras na ito nga raw ay may mga taong gustong pumatay sa kanya. Sinabi ni Pu Pan na para nga raw maniwala sa kanya si Zhou Fan ay ibibigay na niya raw agad bilang paunang bayad ang skill na Willow Blossom Flash. Bibigyan na niya lang daw ito ng iba pang reward kapag natapos na ang kanilang joint operation. Natuwa naman si Zhou Fan noong mailipat na sa kanya ang Willow Blossom Flash. Naisip niya na hindi man lang daw nagdalawang isip si Pu Pan na ibigay sa kanya ang ganoong klase ng skill. Pagkatingin ni Zhou Fan sa kanyang system screen ay naisip nito na kailangan niya nga lang daw matanggap ang formula at ang kanyang War God system na nga raw ang magdi-display ng combat skill nito. Mas madali na nga raw para sa kanya na tingnan ang rank ng mga makukuha niyang skill. Naisip ni Pu Pan na malamang nga raw ay nabibigla pa si Zhou Fan dahil sa skill na natanggap nito. Nagkakahalaga nga raw ang mga ganoong skill ng hindi bababa sa 1,000,000. Pero napakadali nga lang daw sa kanya na makakuha ng ganoon. Pumayag na si Zhou Fan sa kasunduan nila ni Pu Pan, kapag naubos na nga raw niya ang lahat ng naroong Rainrock Spiders ay dadalhin niya raw ito sa pinakailalim ng Ghost Rain Mountain. Sinabi ni Zhou Fan na mas ligtas nga raw sila doon at mas madali daw silang makakapagtago. Matapos sabihin ang kanyang plano ay sinabi na ni Zhou Fan kay Pu Pan ang kanyang pangalan. Nakipagkamay naman si Pu Pan at sinabi na ikinagagalak niya nga raw na makilala ito. Habang nakikipagkamay ay natawa si Pu Pan sa kanyang isipan dahil matagal na naman daw niyang alam kung ano ang pangalan ni Zhou Fan. Bigla namang nabasag ang bintana ng abandonadong gusali kung saan nagpapahinga sina Zhou Fan at Pu Pan. Mula sa nabasag na bintana ay lumabas ang dalawang mahahaba at matutulis na sandata. Sinabi ni Pu Pan na mukhang naroon na raw ang mga taong humahanap sa kanya. Agad namang dumepensa si Zhou Fan mula sa dalawang mahabang sandata na papalapit sa kanila. Nagtanong siya kung sino ba raw ang mga dumating na ito. Hinila na ng mga dumating na kalaban ang ibinato nilang sandata. Pagkapasok ng tatlo ay sinabihan nila si Pu Pan na tingin ba raw nito ay makakatakas ito sa kanila nang may injury pa ang paa nito. Nagalit naman si Pu Pan at tinawag na mga walang hiya ang mga taong naghahanap sa kanya. Sinabi rin nito na hindi niya nga raw inasahan na mahahanap siya agad ng mga ito doon. Sinabihan ng isang kalaban si Pu Pan kung mas maganda ba raw na namatay na agad ito at hindi na nakatakas. Ngayon nga raw ay may madadamay pang iba sa pagkamatay nito. Napaisip naman si Pu Pan sa sinabi sa kanya ng isa nilang kalaban. Kaya sinabi niya kay Zhou Fan na susubukan niya raw pigilan ang tatlong ito. Tumakbo na nga raw si Zhou Fan habang ginagawa niya yon dahil siya naman daw talaga ang gusto ng mga itong patayin. Pinaalam ni Pu Pan kay Zhou Fan ang ginawang pakikiusap sa kanya ni Ruji upang protektahan ito sa kanilang joint operation. Napahingi ng pasensya si Pu Pan dahil imbis nga raw na protektahan niya ito ay nadamay pa ito sa kanyang gulo. Sinabi na lang ni Pu Pan na kapag nga raw nakatakas si Zhou Fan ay ipaalam daw nito sa kanyang ama ang nangyari upang maipaghiganti siya nito. Nagulat naman si Zhou Fan nang malaman nito ang ginawang pakikiusap ng kaibigan niyang si Ruji. Natawa naman ang kalaban nila na may mahabang buhok matapos marinig na pinapatakas ni Pu Pan ang kasama nito. Hindi nga raw nila ito hahayaang makatakas dahil mamamatay raw doon ang dalawang ito ng magkasama. Sinabihan ni Pu Pan ang mga kalaban nila na tingin ba raw ng mga ito ay hindi niya sila makikilala. Naaamoy niya nga raw sa mga ito ang masangsang na amoy ng mga taga-Li family. Nagtaka naman ang isa sa mga dumating na kalaban kung paano raw sila nakilala ni Pu Pan. Nakatanggap tuloy ng suntok ang kalaban na ito mula sa kanyang kasama.
Sinabihan siya ng isa niyang kasama na bakit daw ito nagpauto gayong hinuhuli lang naman daw sila ni Pu Pan. Nagulat naman si Zhou Fan nang marinig nito ang pangalan ng Li family. Naisip niya na parang pamilyar nga raw sa kanya ang angkang ito. Nag-isip si Zhou Fan ng mabuti hanggang sa maalala na niya kung saan niya ang mga ito nakilala. Isa ang Li family sa mga angkan na nailigtas noon ng kanyang ama. Nangako ang mga ito noon na susuportahan daw nila si Commander Zhu Hui hanggang sa kanilang kamatayan. Sa tuwing bumibisita si Li Zhang ay tinatawag pa nito noon si Zhou Fan sa tawag na Master Zhou Fan. Puro mabubulaklak na pananalita pa noon ang lagi nitong sinasabi kay Zhou Fan. Ngunit noong mga panahon na napagbintangan si Zhu Hui ay isa si Li Zhang sa mga kauna-unahang tao na nagdiin dito. Tinawag pa noon ni Li Zhang na isa raw kriminal si Zhu Hui. Ito nga raw ang dahilan kung bakit bumagsak ang lungsod ng Sierra. Naisip ni Zhou Fan na ang walang hiyang si Li Zhang nga raw pala ang nagpamalita noon na inabandona ng kanyang ama ang tungkulin nito noong may nagaganap na isang monster wave outbreak. Tinanong ni Zhou Fan si Pu Pan kung ang tinutukoy ba raw nito na Li family ay ang Li family ng Jining City. Tinanong niya rin kung si Li Zhang ba raw ang namumuno sa pamilyang ito. Sumagot naman si Pu Pan ng tama raw ito, ang kalbong iyon nga raw ang head ng Li family. Nakaramdam ng matinding galit si Zhou Fan nang malaman nito na may kaugnayan ang dumating na tatlo nilang kalaban sa walang hiyang si Li Zhang na nagtraidor sa kanyang ama. Noong makita ni Pu Pan na paatake na ang tatlo nilang kalaban ay naghanda na siya ng pagdepensa at sinabihan si Zhou Fan na tumakbo na raw ito. Napaatras si Pu Pan matapos sanggahin ang pag-atake na ginawa ng dalawa nilang kalaban. Sinugod naman ng isa sa mga ito ang hindi kumikibong si Zhou Fan. Sinabihan ng umaataking ito si Zhou Fan na napakamalas daw nito dahil nadamay lang daw ito sa pagpatay nila kay Pu Pan. Bigla namang lumingon si Zhou Fan sa kalaban na papasugod sa kanya. Ikinagulat ng kalaban na ito ang mabilis na pakiramdam ni Zhou Fan. Sa isang iglap lang ay bigla siya nitong inatake, nagawang makaatras ng kalaban na ito pero tinamaan pa rin siya ni Zhou Fan sa kanyang balikat. Agad pang umatras ang kalaban na ito papalayo kina Zhou Fan at Pu Pan. Bigla namang sumulpot si Zhou Fan sa harapan ni Pu Pan at inatake ang dalawang kinakalaban nito. Sa lakas ni Zhou Fan ay napaatras din nito ang dalawa nilang kalaban. Nagtaka naman si Pu Pan kung paano raw ito nagawa ni Zhou Fan. Napatanong ang kalaban na may mahabang buhok na may codename na number 1 kung bakit daw napakalakas ng lalaking kakampi ni Pu Pan. Napatanong din siya kung sino ba raw ang lalaking ito. Naisip ni Zhou Fan na hindi nga rin daw mahihina ang mga asong ito ng Li family. Lahat nga raw ng mga ito ay may lakas na ng isang intermediate Starfall warrior. Gumagamit nga rin daw ang mga ito ng mga F-rank Starfall equipment kaya hindi niya nga raw ang mga ito maaaring maliitin. Naisip ni Zhou Fan na siguro naman daw ay makakaya niyang patumbahin ang mga ito pero kakailanganin niya nga lang daw ng ilang oras. Ang problema nga lang daw ay kapag tumagal pa ang kanilang laban, baka raw may dumating pa na ibang mga kasamahan ang mga ito. Naisip ni Zhou Fan na kailangan na raw niyang ilabas ang buo niyang lakas upang mawakasan na niya agad ang labanan nilang ito. Nag-focus si Zhou Fan at ini-activate ang kanyang innate skill na perception. Sa paggamit niya noon ay naramdaman niya ang lahat ng bagay at tao na pasok sa loob ng 10-meter radius. Matapos gumamit ng perception ay nag-isip si Zhou Fan ng plano para kalabanin ang kalaban nilang tatlong intermediate Starfall warrior. Agad na ginamit ni Zhou Fan ang kanyang E-rank maneuvering technique na Willow Steps. Habang papasugod ito ay naisip niya na makakakuha raw sila ng kalamangan kapag umuna siya ng pag-atake. Namangha ang dalawang kalaban na may codename na number 2 at number 3 sa bilis ng pagsugod sa kanila ni Zhou Fan. Palagay nga raw nila ay malapit na sa tuktok ng intermediate rank ang lakas nito. Sinabihan naman ni number 1 ang dalawa nitong kasama na maghanda na raw sila, aatake nga raw sila ng magkakasabay upang talunin ang papasugod sa kanilang lalaki. Sinabi rin nito na hindi niya nga raw hahayaan na makatakas sa kanila si Pu Pan. Ginamit ni number 2 at number 3 ang mga mahahaba nilang sandata upang atakihin ang papalapit sa kanilang si Zhou Fan. Mabilis namang nailihis ni Zhou Fan ang pag-atake na ginawa ng mga ito gamit ang kanyang espada. Bigla namang sumulpot sa may itaas ni Zhou Fan ang kalaban na may codename na number 1.
Mabilis na nakaatras si Zoufan bago pa man siya matamaan ng mabilis na pag-atake ng isa nilang kalaban. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Zoufan sa tatlong kalaban na Intermediate Starfall Warrior ay napaisip si Pu Pan kung bakit daw napakalakas ni Zoufan. Naisip niya rin na hindi na raw kailangan pa ni Ruji na pakiusapan siya para protektahan ito. Malamang nga raw ay mas malakas pa ito sa kanya, baka raw halos kasing lakas na niya ito. Umatras si Zoufan noong maramdaman nito na tila nahihirapan na siyang labanan ng magkakasabay ang kalaban niyang tatlong Intermediate Starfall Warrior. Kapag nga raw nagpatuloy sila ng ganoon ay baka madagdagan pa ang kanilang kalaban. Naisip ni Zoufan na kailangan na raw niyang maipalabas ang buong kapangyarihan ng kanyang Bone Piercer at tapusin na agad ito ng mabilis. Sinabihan ni number 2 si Zoufan na kulang pa raw ito sa karanasan. Sinabi pa nito na tingin ba raw ni Zoufan na hahayaan lang nila itong i-activate ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Nagsabi rin si number 1 na nasaan na raw ang ipinapakitang tapang kanina ni Zoufan. Bakit nga raw hindi pa nila simulan ang isa pang round ng labanan? Inatake ng tatlo sina Zoufan at Pu Pan gamit ang mga pangmalayuan nilang sandata. Habang ginagawa nila ito ay sinabi ni number 3 na tanggapin na raw ni Zoufan ang kapalaran nito dahil mamamatay nga rin daw ito kasama ang matabang si Pu Pan. Mabilis namang nakadepensa si Zoufan mula sa mga pag-atake ng tatlo nilang kalaban. Lumampas nga lang ang ibang palaso pero nadepensahan naman ni Pu Pan ang kanyang sarili. Naisip ni Zoufan na kahit nga raw gumagamit na siya ng skill na Willow Steps ay hindi pa rin daw sapat ang bilis niya para protektahan silang dalawa ni Pu Pan. Pinagpatuloy ng tatlo ang pag-atake hanggang sa dumapli sa balikat ni Zoufan ang isa sa mga ginamit nilang palaso. Hindi ininda ni Zoufan ang sugat na natamo nito kaya nagtagumpay ulit siyang makadepensa sa pag-atake na ginagawa ng tatlo. Nakaramdam ng inis si Pu Pan dahil kung wala nga raw injury ang kanyang paa ay hindi siya malalagay sa ganoong sitwasyon at hindi rin daw madadamay si Zoufan sa gulong ito. Naisip ni Zoufan na wala nga raw butas ang teamwork ng tatlo nilang kalaban. Nagsasama nga raw ng maayos ang mga melee attacks at range attacks ng mga ito na parang iisa lang silang tao. Halos napaka-imposible nga raw na maiwasan niya ang lahat na pag-atake ng mga ito. Naisip ni Zoufan na mukhang masama raw ang lagay nila. Mamamatay nga raw sila doon kapag nagpatuloy sila ng ganito. Kailangan niya nga raw makaisip ng paraan para sirain ang teamwork ng tatlong ito. Nagulat si Pu Pan nang bigla siyang tanungin ni Zoufan kung makakaya pa ba raw niyang kumilos. Sumagot naman si Pu Pan ng oo kaya ipinaalam na sa kanya ni Zoufan ang naisip nitong plano. Matapos marinig ang plano ni Zoufan ay tumakbo papalayo si Pu Pan at ininsulto ang tatlo nilang kalaban. Sinabi niya rin na kung gusto nga raw ng mga itong patayin siya ay humabol daw ang mga ito. Agad namang humabol ang tatlong ito sa papatakas na si Pu Pan. Sinabihan ni number 1 ang dalawa nitong kasama na wag na daw nilang hahayaang makalayo ang kanilang target. Bigla namang sumulpot si Zoufan sa tabihan ni number 2 at sinamantala ang pagkawala sa kanya ng kanilang atensyon. Hindi na nakaiwas pa si number 2 dahil hindi nito inasahan ang biglaang pag-atake ni Zoufan. Maging ang dalawa nitong kasamahan ay nabigla rin noong makita nila na pabagsak na ang isa nilang kasama. Habang nag-aalala sa pagbagsak ni number 2 ay mabilis namang ginamit ni number 1 ang sandata nito na pistol crossbow. Sa bilis ng pag-react at pag-atake ni number 1 ay hindi na ito naiwasan ni Zoufan. Pinagpatuloy pa ni number 1 ang pagpana kay Zoufan kaya agad naman itong lumayo. Naisip ni Zoufan na halos muntikan na nga raw siyang mapuruhan. Dalawa na nga lang daw ang natitira nilang kalaban pero hindi na rin daw biro ang nakuha niyang pinsala. Bigla namang nakatanggap si Zoufan ng notification mula sa kanyang War God system na may nakuha raw siyang isang stat point. Ngayon nga raw ay 10 na ang kanyang unassigned stat points. Nagalit si number 1 at number 3 nung makita ng mga ito na patay na ang isa nilang kasamahan. Habang sumusugod ay sinabi ng mga ito na magbabayad daw si Zoufan sa ginawa nito. Sinabihan ni Pu Pan si Zoufan na sapat na nga raw ang ginawa nitong pagpatay sa isang kalaban, pwede na nga raw itong tumakas at wag na siya nitong alalahanin. Sa gitna ng pakikipaglaban ay biglang nakatanggap ulit ng notification si Zoufan. Na-detect nga raw ng War God system na nasa isa siyang mapanganib na sitwasyon.
Tinatanong din siya nito kung gusto ba raw niyang gamitin ang kanyang 10 unassigned stat points upang may activate ang hawak niyang E-rank combat skill na Willow Blossom Flash. Umiwas si Zofan sa malapitang pag-atake ni number 1 at ang malayuang pag-atake ni number 3. Habang iniilagan niya ang mga pag-atake ng mga ito ay sumagot siya ng oo sa kanyang War God system. Sa pagkasagot niyang iyon ay bigla na niyang natutunan ang E-rank combat skill na Beginner Willow Blossom Flash. Naisip ni Zofan na maaari niya rin daw palang gamitin ang kanyang stat point sa ganoong paraan. Sa pagpasok sa isipan ni Zofan sa paggamit ng kanyang bagong skill ay naisip nito na pakiramdam niya raw ay parang biglang gumaan ang kanyang mga paa. Natuwa si Zofan dahil gusto na nga raw niyang masubukan ang lakas ng bago niyang kapangyarihan. Mabilis na nalampasan ni Zofan ang umaatake sa kanyang si number 1 noong gamitin na niya ang skill na Beginner Willow Blossom Flash. Pinaplano nito na unahin munang patayin ang nasa malayong si number 3. Nagulat naman si number 3 nung makita nito na mabilis nang lumalapit sa kanya si Zofan. Nagulat din si Po Pan dahil alam niya raw ang skill na ginagamit ng ating bida. Pagkarating ni Zofan kay number 3 ay agad niya itong inatake at pinutulan ng isang braso. Humingi ng tulong si number 3 nung makita nito na aatakihin na ulit siya ni Zofan. Habang paatake na ulit si Zofan kay number 3 ay naghahanda na rin si number 1 upang atakihin siya sa kanyang likuran. Naisip ni Zofan na sa pag-activate niya nga raw ng kanyang perception ay nakikita niya nga raw ang lahat ng paggalaw ng taong nasa likod niya. Noon nga raw ay hindi pa sapat ang kanyang bilis upang makareact sa pag-atake ni number 1, pero iba na nga raw sa sitwasyon niya ngayon. Sisiguraduhin niya nga raw na kamatayan lamang ang kahahantungan ng mga taong may kaugnayan sa mga walang hiyang Lee family. Pinakawalan na ni number 1 ang pag-atake nito at sinamantala na nakatalikod sa kanya si Zofan. Napamura ito nung mapagtanto niya na wala na pala si Zofan sa kanyang harapan. Pagkatingin niya sa malayo ay nakita niya na inatake na pala nito ang kasama niyang si number 3. Sa bilis at lakas ng impact ng ginawang pag-atake ni Zofan ay nabasag ang mga salamin ng gusali kung saan sila naglalaban. Tinawag ni number 1 ang kasama niyang si number 3 ngunit hindi na niya narinig ang tugon nito. Bigla namang lumabas si Zofan sa likuran ni number 1 at sinabihan ito na makakasama na raw nito ang kanyang dalawang patay na kasamahan. Sa bilis ng pagsulpot at pag-atake ni Zofan ay hindi na nakaiwas si number 1. Sa isang wasiwas ng espada ng ating bida ay doon na nito kinitil ang buhay ng natitira niyang kalaban. Pagkabagsak ni number 1 ay naisip ni Zofan na mabuti raw at natutunan niya ang skill na Willow Blossom Flash habang nasa isa siyang kritikal na sitwasyon. Kung hindi nga raw ito nangyari ay baka mga bangkay na nila ni Po Pan ang mga nakahandusay sa sahig. Halos manigas naman si Po Pan nang dahil sa pagkamangha nito kay Zofan. Alam na niya nga raw na intermediate Starfall Warrior ang totoo nitong lakas, pero hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa nitong patayin ang kalaban nilang tatlong intermediate Starfall Warrior nang siya lamang mag-isa. Naisip niya rin na binigyan pa niya nga raw ito ng Willow Blossom Flash skill gayong alam na raw pala talaga nito na gamitin ang skill na yon. Naisip rin ni Po Pan na isa raw pala si Zofan sa mga ilang tao na tinatawag na Peerless Genius. Habang tinitingnan ang katawan ng mga pinatay niyang kalaban ay naisip ni Zofan na maayos nga rin daw ang mga loots na makukuha niya sa bangkay ng mga ito. Nagsalita naman si Po Pan at sinabi kay Zofan na hindi niya raw inasahan na ganoon pala ito kalakas. Nagtanong din si Po Pan kung pinaplano ba raw ni Zofan na makuha ang first place ng kanilang joint operation. Pinaalam din ni Po Pan na malamang daw ay pinaplano rin ni Lee Hangwo ng Lee family na makuha ang first place. Sa palagay nga rin daw niya ay ito rin ang nag-utos sa tatlo nilang nakalaban upang ipapatay siya. Nagtaka naman si Zofan kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan ng mga ito na makuha ang first place ng kanilang joint operation, tinanong niya kung ano pa ba raw ang makukuha nila doon. Sa ibang dako naman ng Ghost Rain Mountain ay may isang lalaking Starfall Warrior ang nakikipaglaban. Kinakalaban ng Starfall Warrior na ito ang mga naglalakihang ahas na halimaw. Pagkapatay ng lalaki sa dalawang naglalakihang ahas ay pinuntahan na nito ang mga tauhan niya na nag-aabang sa kanya. Pagkalapit ni Lee Hangwo sa kanyang mga tauhan ay nagtanong ito kung tama ba raw ang intindi niya na nawalan na sila ng kontak sa tatlong tao na humahabol kay Po Pan.
Sumagot naman ang isa nitong tauhan at sinabi sa kanyang master na si Li Hangwo na tama nga raw ang pagkakaintindi nito. Pero nakakasigurado nga raw sila na lubhang nasugatan ng tatlo nilang tauhan ang target ng mga itong si Pu Pan. Natuwa si Li Hangwo at sinabi na hanggat sugatan pa nga raw si Pu Pan ay hindi raw ito makakapasok sa top 10 ng kanilang joint operation. Tinanong din nito ang isa niyang tauhan kung ilan na ba raw ang operation points na naipon nila. Pinaalam ng tauhang ito sa kanyang master na si Li Hangwo na kung idadagdag daw nila ang points na hawak ng dalawa pa nilang team ay mayroon na raw itong 300 operation points. Natuwa naman si Li Hangwo matapos marinig ang sagot ng kanyang tauhan. Pinaplano niya nga raw makagawa ng bagong record sa kanilang joint operation. At kapag nakuha na raw niya ang premyo sa first place ay mapapasa kanya na raw ang titulo na number 1 genius sa buong Jining City.